Hi, magandang umaga sa inyo mga kasawi at syempre mag-iingat kayo palagi kung saan po kayo naroroon mga kasawi. At syempre ang ganda ng ating tatalakay ngayon mga kasawi ay dahil request ito ng mga followers natin mga kasawi na ito yung ating tatalakayin. At alam ko napakaaga nito mga kasawi para sa inyo at syempre may isa na naman tayong tutulungan pagdating sa kanyang problema mga kasawi tungkol sa kanyang asawa. At eto na nga. Idol, ano kaya ang magandang gawin sa asawa ko? Kasi tuwing kami ay mag-sex ay laging umiihi. Ako ay nabibitin sa L ko. Pasagot, Idol, please. Ayan, mga kasawi. Dahil tuwing daw sila ay mag-lovemaking ng kanyang asawa ay lagi daw naiihi siya ang kanyang asawa mga kasawi, kaya siya ay nawawalan na ng L kapag umiihi ang kanyang asawa. Siyempre sa ganitong sitwasyon mga kasawi at i-comment natin at alam ko naman na siyempre alam ko na mas mahigit kayo na may kaalaman tungkol dito at pwede kayo mag-comment mga kasawi para makatulong sa ating mga sender na alam ko naman ang mga ganitong sitwasyon ay dumadaan din talaga sa mag-asawa mga kasawi. Para sa akin mga kasawi, kung eto yung pinoproblema mo, na kapag tuwing kayo ay maglalabmaking mga kasawi at lagi siyang naihi, kaya nawawalan ka na ng L. Siyempre nakakabiti naman talaga yun sa mga kalalakihan, yung alam mo yung tipo na naandun ka na. Pero mamaya-maya ay ihi yung asawa mo, ay mawawalan ka talaga ng L mga kasawi dahil syempre andun ka na sa rurok na gustong gusto mo nang lumabas, yung gustong gusto mo na pero mamaya ay titigil kasi ihi yung misis mo. Mas maganda suggestion ko sa'yo sender ay bago kayo mag-lovemaking ng iyong asawa, kailangan umihi na muna siya para at least walang laman ang kanyang pantog mga kasawi. Just in case na kayo ay maglabing-labing mga kasawi at andun na kayo sa rurok na malapit ng ilabas, ay talaga naman ay hindi na maiihi yung iyong asawa kasi nagkaroon na siya ng naihi na siya bago pa siya mag-lovemaking sa'yo at syempre wala siyang laman yung kanyang pantog. Kumbaga, ito pa ay hindi naging epektibo ulit na nagawa mo na to bago kayo mag-lovemaking, napaihi mo na yung asawa mo, tapos ganoon pa rin yung senaryo mga kasawi. Ang mas maganda na gawin ninyo mga kasawi ay sa CR na lang kayo. Mag-shower na lang kayong dalawa para at least sulit at wala nang etong pabitin. Hindi ka na mabibitin sa asawa mo kasi just in case na umihi ay nasa CR naman kayong dalawa. Tuloy-tuloy ang labing-labing. Walang problema kasi nga nasa loob naman na kayo ng CR. So kung gusto niya pa rin umihi, okay lang. Walang problema. Kasi nga habang kayo ay nag-lovemaking ay patuloy pa rin yung L na L mo kasi wala nang problema, wala nang puputol dahil hindi na siya maihi, dahil ihi na lang siya diretsuhan mga kasawi dahil CR naman na yon. Diba mga kasawi? Yan suggestion ko lang yan mga kasawi ha. Depende pa rin yan sa'yo sender kung paano mo gagawin. Pero sa akin yan lang yung comment na may papaliwanag ko sa'yo na pwede kong isuggest para sa'yo para hindi ka nabibitin tuwing kayo ay maglabing-labing ng iyong asawa mga kasawi. At higit sa lahat, hindi lang yon, mas mapapaganda pa kasi nga mas magkakaroon pa kayo ng ibang posisyon pagdating sa pakikipaglabing-labing mga kasawi. Sa loob na ng CR kayo is makakabigay kayo ng ibang romance sa isa't isa at higit sa lahat magagawa nyo yung mga posisyon na gusto nyo kapag nandun na kayo sa sulok sa loob ng inyong CR mga kasawi. At least sabay kayong maligo, habang kayo ay naliligo ay pwede kayong gumawa ng mga posisyon na gusto ninyo at wala nang pabitin na mangyayari kasi nga andun na kayo sa loob na pwede nang umihi ang asawa mo nang tuloy-tuloy kahit kayo ay mag-labing-labing mga kasawi. So yan lang. Pero kung ganun pa rin mga kasawi, kung ayaw nyo naman na sa loob kayo ng CR, mas maganda na kung ayaw mo talaga ng ganun posisyon, magpa-check up na kayo mga kasawi ng iyong asawa. Baka mamaya is mayroon na talaga siyang UTI or ang mas makakapagbigay sa inyo kung ano talaga ang magandang lunas. At higit sa lahat, hindi lang yon. Baka mamaya kasi may sakit na yung asawa mo ng UTI. Kaya kapag katuwing kayo ay maglabing-labing ay naihi siya ng naihi. Kasi nga, ganun yung mga sintomas mga kasawi
ng mayroong UTI. So, yun lang mga kasawi yung aking masasuggest sa sender. Naway nabigyan kita ng linaw tungkol dito sa gusto mong tatalakayin ngayong umaga. At sa mga commenter natin, magagaling yan, alam ko. Baka meron kayong ibang suggest, pwede kayo mag-comment. Yung seryoso sana mga kasawi, kasi alam nyo ba yung mga nagpapadala sa atin na sender, hindi naman nila ipapadala ito sa atin kung alam nilang kaya nilang masusolusyonan. Minsan kasi may mga tao gano'n na hindi nila pwedeng ikwento sa mga ibang kapatid nila or minsan hindi nila naikwento sa ibang barkada nila. Siyempre, nahihiya naman sila. Minsan kasi may mga sender na talagang gusto nila itong tatalakayin kasi alam nila sarili nila na hindi nila kayang solusyonan. Baka kasi meron pang makakapagpabigay ng mga komento na magaganda, mga kasawi, na merong maraming alam. So, yun lang mga kasawi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa walang sawang pag-share, pag-comment at pag-react. At syempre mga kasawi, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayong mag-subscribe, pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Ng inyong advisor. Bye!